يقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang kahulugan ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala matapos ang ating pagsasagawa ng pag-ayuno, pagdarasal, pagqiyam, lahat ng mga kabutihan ay pinagsikapan natin sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na kumplituhin ninyo ang natatakdang bilang. Ang natatakdang bilang ng pag-ayuno. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. At inyong dakilain ang Allah subhanahu wa ta'ala, luwalhatiin ang Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagsasabi ng Allahu Akbar. Lahat-lahat tayo ay sinasabi natin bilang mga Muslim, saan mang sulok ng mundo, dito sa abroad, sa Pilipinas, kahit sa lugar ng hindi mga Muslim, basta't mayroong Muslim, ay binibigkas ang Allahu Akbar. Halos sa loob ng 24 hours ay hindi tumitigil ang mga tao, ang mga Muslim sa buong mundo sa kanilang pagbibigkas ng tinatawag na Allahu Akbar. Kanina nagbigkas tayo, sabay-sabay tayo nagbigkas ng Allahu Akbar. Kanina rin sabay-sabay sila nagbigkas sa Pilipinas ng Allahu Akbar. At mayroon pang iba na mamaya bibigkas pa rin ng patuloy sabay-sabay ng tinatawag na Allahu Akbar. Walang tigil ang pagbigkas ng Allahu Akbar. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dakilain ninyo ang Allah sapagkat kayo ay kanyang pinatnubayan. Alam natin ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay nararamdaman natin dito pa lang sa buwan ng Ramadan na ating isinasagawa. Damang-dama natin ang patnubay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dami-dami nating nagagawa ng mga ibadah, mga ta'ah, mga a'mal as-salihah, na kung saan ay hindi natin ginagawa sa pangkaraniwan na mga araw. Dito lamang natin ginagawa sa mga araw na ito na buwan ng Ramadan. Wala'allakum tashkurun, upang kayo ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ngayon ay tumigil na tayo sa pag-ayuno. Itinigil natin ang ating pag-ayuno sapagkat sa araw na ito ay araw ng fitr, araw ng pagtigil sa pagkain, araw ng katapusan ng pag-ayuno. Pagtatapos ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, araw ng pagsasaya ng mga tao, na kung saan ay ang mga tao, ang mga Muslim, ay pumupunta sila sa iba't ibang lugar o saan mang tagpuan na kung saan ay karamihan ay kumakain. Mayroong mga programa o ano mang mga ginagawa na sang-ayon sa pananampalatayang Islam. Ganon din ang mga mahihirap, ang mga walang trabaho, ang mga walang bisa sa abroad o kaya ang mga taong mga sapat lang ang kanilang kinikita, masaya pa rin sila. Kung bakit? Dahil ang mga tao na mayroong mga kakayahan o ang mga tao na nararapat sa kanila ay magbigay ng zakatul fitr ay ibinigay nila sa mga mahihirap. Hindi nila ito nililikom at hindi nila ito ginagamit kung saan-saan, kundi ibinigay nila mismo sa mga tao na mga mahihirap na kung saan ay yan ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibigay sa mga mahihirap. Kaya kung masaya ang may kakayahan, ay masaya rin ang ibig sabihin wala ng kakayahan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Yawmul farhi was surur. Araw ng kasiyahan, araw ng kagalakan, araw ng kaligayahan natin na mga Muslim. Kung saan ay sinisilibrate natin kapalit ng mga araw na kung saan ay nadatnan ni Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sa Madina, na kung saan ay mga araw na sila ay nagsiselebrate na hindi sang-ayon sa pananampalatayang Islam, subalit sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa na mainam na 2 araw. Ito yung araw na ito, Eidul Fitr wa Eidul Adha. Ibig sabihin, araw ng tinatawag na Fitr ngayong araw, at saka yung darating pa na araw na ibig sabihin ay Eidul Adha o kaya Yawmul Adha, pagkatapos ng tinatawag ng pagsasagawa ng tinatawag na Hajj. Dahil sa natapos natin ang pag-ayuno, Ramadan, khalas, zahab, kadintaha. Natapos na ang Ramadan. Hindi na natin makikita, hindi na natin mararamdaman. Wala na. Walakin hunaka su'al. Su'al. Mada istafadna min Ramadan? Ang katanungan natin, ano ba ang nakuha natin na aral sa Ramadan? Kung nag-aaral tayo sa eskwelahan, kinakailangan na mayroon tayong matutunan. Ang mga nagtuturo sa atin ay ang mga teacher, mga ustad. Pero dito sa Ramadan, ang nagtuturo sa atin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nakakakuha tayo ng aral sa mga teacher, mga guro, ang Allah ang nagtuturo sa atin, dapat ay mas marami tayong matutunan. Mas marami tayong makukuha na aral. Ngayon, ano ang nakuha natin na aral? Ang dami-dami, kung iisipin natin, ang dami-dami. Dati abusado tayo. Dumating ang Ramadan, hindi na tayo abusado. Dati kuripot tayo. Dumating ang Ramadan, hindi na tayo kuripot, namimigay tayo. Dati bastos tayo. Dumating ang Ramadan, hindi na tayo nagiging bastos. Dati ay pumupunta tayo kung saan-saan. Nakikinig tayo ng mga musika. Nagsasalita tayo ng hindi maganda. O kaya ay gumagawa tayo ng anumang bagay na hindi ka nais-nais. Dumating ang Ramadan na hindi na. Pero ano ang pinakamahalaga na mababanggit natin sa ngayon na khutbah natin, mga kapatid? Isa lang. Ang huwag na huwag nating kalilimutan. Kasi ang dami-dami nating nakuha. Para kang manghuhuli sa ilog ng isda. Kinuha mo lahat, nawala lahat, wala kang nakuha. Isa lang ang targetin natin sa araw na ito. Ang natutunan natin, ang pagdarasal. Isa lang. Pinaka-importante, mga kapatid. Dati, hindi tayo masyado nagdarasal. Ni 5 beses na pagdarasal, dami-dami sa atin na hindi niya nape-perfect. Mga sunna ng dasal, hindi natin na isasagawa. Pero dumating ang Ramadan, mashallah. Pag nagbukas ka ng Facebook, pag sumapit na ang gabi, lalo na pagka last 10 days of Ramadan, nandyan na ang Qiyamul Layl. Qiyamul Layl sa masjid, Qiyamul Layl sa Masjidil Kabir, Qiyamul Layl sa Masjidil Haram, Qiyamul Layl sa Masjidil Nabawi. Kahit sa isa ng mga masjid, makikita natin ang gaganda ng mga post. Ibig sabihin ay malaking bagay ang natutunan natin na pagdarasal. Dahil dito sa pagdarasal, mga kapatid, huwag na huwag natin ito kalilimutan. Istafadna min hadhihi al-ayyam, ayyam syahr Ramadan, ahammuha wa azamuha as-salah. Pinakamainam, pinakamalaki na nakuha natin ang pagdarasal. Huwag na huwag natin ito kalilimutan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Saan man tayo naroroon, la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano mo masasabi na nagkaroon ka ng ganap na pagkatakot sa Allah kung hindi ka nagdarasal? Ikaw na Muslim, hindi nagdarasal. Paano mo masasabi na ikaw ay natatakot ka sa Allah? Ni unang-una na utos ay ang pagdarasal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Matakot man ako sa Allah. Lagi ako natatakot sa Allah. Pero anong dahilan? Bakit ka nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Para sambahin siya, para magdasal. Paano mo sinasabi na ikaw ay matakot sa Allah kung hindi ka nagdarasal? La'allakum tattaqun. Yan ang pinakadiwa ng pag-ayuno natin, ay upang magiging ganap ang ating pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan tayo mapupunta? Saan man tayo naroroon? Ano man ang ginagawa natin? Ano man ang gusto natin gawin? Ano man ang gusto natin sabihin?
ano man ang gusto nating pakinggan, gusto nating panoorin, ay kapag ka-perfect ang ating pagdarasal, alhamdulillah, hindi na natin magagawa ang mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Waqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ayon sa kahulugan ng talatang ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Waqimis salah." At iyong isagawa ang pagdarasal. Iyong isagawa ang pagdarasal. Magdasal ka. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hindi uubra yung mga advice sa tao. Pagdarasal, kailangan talaga. Naisagawa mo mabuti ang pagdarasal. Anong sinabi ng Allah? Inna salata, katotohanan na ang pagdarasal, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ay makakapigil o pumipigil sa mga fahsya, mga gawaing mga malalaswa, wal munkar, at lahat ng mga gawaing masama, labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, natapos na ang buwan ng Ramadan. Natapos na ang ating pag-ayuno. Pero intahatil ibadat wat ta'at wal a'mal as-salihah ba'da Ramadan. Adimu al-ibadat wat ta'at wal a'mal as-salihah wal ihsan was sadaqat ba'da Ramadan. Kahit na natapos ng Ramadan, pero hindi pa natapos ang pagsamba sa Allah. Hindi pa natapos ang mga gawaing pagsunod sa Allah. Hindi pa natapos ang lahat ng mga gawain na mga mabubuti. Panatilihin natin ang ating pagsamba sa Allah, ang ating pagsunod sa Allah, ang ating paggawa ng mga kabutihan. Ngayon na natapos na ang Ramadan. Tingnan ninyo mga kapatid, si Aisha, kalugdan siya ng Allah. Su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah. Sinabi ni Aisha, itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May nagtanong kay Propeta, ayul a'mali ahabbu ila Allah. Alin ang pinakaminamahal ng Allah na mga gawain? Qala adwamuha wa in qalla. Sinabi ng Propeta, ang permanent. Ang permanente, waingkal, kahit na maliit pa ito. Di ba, nung buwan ng Ramadan, lagi ka nagbabasa ng Quran? Nasanay ka araw-araw nagbabasa ka ng Quran. Alhamdulillah. After Ramadan, ipagpatuloy mo, magbasa ka rin. Kahit na konti. Hindi yung saka ka magbasa next Ramadan. Adwa muha waingkal. Ang permanente, kahit na ito ay maliit na gawain na kabutihan. Yan ang higit na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, huwag nating kalilimutan na ang khutbah natin ngayon ay ang napulot natin sa buwan ng Ramadan ay ang tinatawag na pagdarasal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.